So, Ay, wait. ayan. Start na po. Okay. So, mabuhay, panibagong, ito naman po ang kalambag, kalampag at ambag ng kabataan. Panibagong Sabado, panibagong topiko na naman po ang ating pag-uusapan at ngayong Sabado, pag-uusapan po natin ang pambansang buwan ng pagbasa. Ngunit bago po iyon, kamustahin po muna natin ang mga kasama natin ngayong hapon na sina Kuya Akim at Ate Janelle. Hello po! So, I think unahin natin si Janelle. So, Janelle, Ah, kamusta ka, no? It's been a long time since hindi ka namin nakasama here sa Kalambag. And now, it's your time to come back. Ayan. So, kamusta ka ngayon, Janelle? Okay naman po. Sobrang okay po. Oh, kamusta? Ano nga ba pinagkakabalahan mo sa buhay ngayon, Janelle? Mm. Um, ACADS po. So, anong year mo na ngayon? O anong grade mo na ngayon? Sige. Grade 12 na po. Graduating na. Ah, anong strand? YUMS po. Ayun, dami na tayong yung dito. Ayan, tamang-tama yan, no? Yung din kasi ang lola niyo, no? Doon din ako nanggaling. So, ayan, no? Yung din, no? So, how's your ACAD sa ngayon? Since, tayo, kanina yung pinagkakabalan mo is all about ACAD. So, how's your ACAD? How's your life sa ACAD? Okay Kamusta yung naman po. Medyo nakaka-stress. di talaga, di talaga yun maiiwasan, no? And thank you so much, Janelle, no, sa pagpa-unlock ng ating invitasyon ngayon and really happy, no, na present ka today, no, sa ating Kalambag episode. And ako naman of course, kahapon kapapasa ko lang ng FS, no, FS manual. Ayan, no, thank you so much sa sa prof ng University of Southern Mindanao, Quezon City Campus for kumbaga accepting my consideration, no? Pag-give me some consideration na kung saan in-extend nila yung FS, yung submission ko ng FS manual since I have to comply pa yung iba. So, ayan, napasa ng kapon. And of course, kapon din, no, I want to say God bless, no, sa lahat na mga magko-compete ngayon sa MAS, no, held in Pagadian City, no, Zamboanga. So, we're really looking forward for you and bring home the bacon. And of course, no, ang lola nyo naman ay laban pa rin naman, no. Tuloy-tuloy pa rin yung mga blessings na dumarating, no. Minsan may mga bagay na gano'n na even though hindi mo hiningi pero binigay sa'yo, no? So, I'm so very happy for that, no? So, ayan, tuloy-tuloy lang and laban pa rin. Sige naman, si Daisy naman kaya. Kamusta yung yung week mo ngayon, no? Kumusta ka sa linggong ito, Daisy? ay, hello po. Okay lang po at ngayong araw po ay nadagdagan naman po ang aking edad at okay lang po. Naging smooth na naman po yung week ko po ngayong November po. So it means it's your birthday ngayon. Tama ba? Yes po. Ayan, happy birthday. Di ka naman Happy di ka naman birthday! Oh, happy birthday, Daisy. Sinecheck ko ngayon, di naman lumabas sa notification ko. So, but it's okay. No, ang importante, birthday mo ngayon. And of course, just like sa akin before, no, I celebrate my birthday here sa Calambag. So, I'm very happy for that. Kasi nga, di ba, it's our way to give back the kindness that the community gave to us. And we are so grateful for that. And we're so happy for you, Daisy, kasi birthday mo ngayon. And let's celebrate, no, happy birthday, Daisy, no. So, ayan, sa mga kakalambag natin dyan, if you want to greet Daisy, ayan, comment na po kayo ng happy birthday sa comment section. Ayan, sige, back to you, Daisy. Hello, thank you po. Thank you po, Ate Janelle at Kuya Akim. At ngayong hapon po, ay balikan po muna natin ang napag-usapan na Kuya Akim noong nakaraang Sabado na tungkol po sa National Children's Month. So, nung nakaraang Sabado po ay napag-usapan po ni na Kuya Akim kung ano po ba yung mga panganib na dulot po ng social media sa ating mga kabataan, kung ano po ba yung um, kung paano po ba natin mapapalakas ang ating mga suporta at tiwala sa ating mga kabataan sa mga gobyerno at sa ating mga organisasyon. At kung paano po natin mapapalakas ang boses ng mga kabataan sa mga desisyon
at programa na nakakaapekto sa kanilang kaligtasan at karapatan. At napag-usapan din po nila Kuya Akim kung ano po ang halimbawa ng kabataan na nagsisilbing inspirasyon sa iba upang tumindig laban sa kahasan at magsulong para sa ating pagbabago. At panghuli po, ay napag-usapan din po nila Kuya Akim kung ano po ang kanilang pangarap para sa isang ligtas na Pilipinas sa mga kabataan at paano po nila makikita ang kanilang papel upang makamit ito. Yun po. Ayan, no? So, maraming salamat, Daisy, no? So, talagang napag-usapan natin yung tungkol sa, yung, tawag na to yung ano, yung stop the violence, no? Against sa mga kabataan natin. And ngayon, no? If you want to go back to our previous episodes po, nandiyan lang po yan sa aming Kalambag official Facebook page po. Pwede niyo po yan siyang balikan. At ngayon naman ay dumako tayo dito sa ating pag-uusapan sa oras na ito. Walang iba kundi tungkol sa pambansang buwan ng pagbasa kasi nga no tawag natin it's very important for us no kasi nga it is part of our 3R no sa ating na dapat natin matutunan which is yung reading, writing, and arithmetic no so pagbasa talaga no and of course hindi lang tayo basta-basta marunong lang magbasa kundi dapat naintindihan natin kung anong binabasa natin no o doon tayo pumapasok si reading comprehension so bago ang lahat, no, matanong ko muna itong dalawang kasama ko ngayon, no? So, para sa inyo, ano nga ba itong pambansang buwan ng pagbasa at bakit mahalaga ito, no, sa ating buhay bilang kabataan, bilang mag-aral? So, ano nga ba itong pambansang buwan ng pagbasa para sa inyong Para sa inyo na naman, no? Sige, si Daisy, sige. Daisy? Ayun, gat na tayo naririnig ni Daisy. Napakahalagang opsyon po upang ipaalala po sa ating lahat ang kahalagahan po ng pagbabasa bilang pundasyon po ng ating kaalaman at pag-unlad po bilang kabataan. Siguro mahalaga din po ito dahil nagbibigay po ito ng oportunidad upang hikayatin po ang ibang tao or mga ibang kabataan po at ang bawat isa, lalo na po talaga yung mga kabataan na tuklasin po ang mundo ng kaalaman sa pamamagitan po ng aklat. Yun po, Kuya Akim. Ayun, maraming salamat no sa pamamagitan ng aklat no. Sige. Tanungin naman kaya natin si Janelle no. Ano naman kaya yung para sa lang Janelle, huwag ka ma-pressure no. So yung para sa no. Kumbaga ano para sa yung pambansang buwan ng pagbasa at bakit para sa ay mahalaga ito? Para po sa akin, yung pambansang buwan ng pagbasa po, ito ay napakahalagang pagkakataon po para i-promote ang pagbabasa at ang halaga nito sa ating buhay po. Yung buwan na po ito, nagbibigay daan para sa mga paaralan, komunidad at mga organisasyon na magtulungan sa mga proyekto tulad ng mga book fair, mga storytellings po, at reading competitions po. So, napakahalaga po nito para magbigay pa po ng malawak na kaalaman sa ating mga kabataan. Ayun, may malawak na no, nakalaman sa mga kabataan. Nag-start yung mga book fairs natin no. Na kung saan parang tama ba ito yung pamimigay ng mga libro no? Yung pagbabasa ng mga libro no. Kahit anong libro, tama ba yun, Janelle? May mga book Oh, fair din ba dyan sa inyo sa Lakas? yes po. Sa school po namin, parang may curriculum po na nagtutulungan po kami magpabasa ng mga bata na mga lower grade po para matulungan sila. Lalo na po yung reading comprehension para po mas maunawaan nila. Kasi di ba, marunong silang bumasa. Ang tanong din naman nila, di kami basa. Parang kung kailangan basa and as well as naiintindihan nila kung ano yung binabasa. No? So, let's proceed. No? Kasi nga, di ba, nabansin nyo, may mga book fest, yung pamimigay ng mga libro. No? So, alam ko lahat naman tayo nagbabasa dito kahit anong libro, storybook, anong may libro na yan, no? Ewan ko kung may nagbabasa pa ba dito ng pocket book, no? So, hindi yun pambata, guys, ha? Hindi yun pambata, no? So, doon na tayo sa mga libro pambata, mga pabula, pebbles, ganon. When we say pabula, ito yung parang libro ng yung parang yung pabula Tayo ito.
Yung sa hayop, di ba, na ginagawang story yung mga hayop. Tama ba, Daisy? Tap up ka nga, Daisy, kung tama. Mm. Ayun, no. So, para sa inyo, ano yung mga favorite books ninyo? Sige nga, ikaw si Kuan, ano ba to? So, ano yung mga paborito mong aklat o literatura o paano ka nito naapektuhan bilang isang kabataan? So, kumbaga, ano yung favorito mong libro o kung ano man yung mga literature na binabasa mo, Janelle, at ano yung epekto nito sa'yo bilang isang kabataan? Yung nabasa ko na po na books is yung sa Harry Potter po. Oo. Yun po. Yung ano po, ang natutunan ko doon at nagbibigay ng inspirasyon po sa akin, lalo na sa mga kabataan na nakapagbasa na nito, yung ipaglaban po nila yung kanilang prinsipyo at yung makilala ang halaga ng pagkakaibigan, tapang at pagmamahal po. Wow, no? Ipaglaban ang prinsipyo at ano to, ipagmamahal. Yes. Ang lalim naman nung Janela, in fairness. Pero ewan ko ba, no? Ang tagal na akong hindi nakakapagbasa ng libro. Oh my God. First celebrity ha, nagbabasa ako. No? Sige naman, ikaw naman, Daisy, ano yung mga favorite mong literature o yung mga libro na binabasa mo usually? And of course, no, ano yung naging epekto nito sa buhay mo bilang isang kabataan? Sige. Take it Ako po, away. mahilig po magbasa po ng mga self-improvement po, ng mga libro, kagaya po ng mga Atomic Habits, yung mga ganun po, yung mga 101 essays, mga Ikigai, yung mga ganun po. At ilan po sa mga paborito ko pong literatura na nabasa ko na po is yung ano po, yung nobela po ni Dr. Cerizal, yung tulad ng No Limit ang Here at El Filibusterismo po. Dahil nakita ko po dito yung halaga ng isang taong may yung halaga ng pag-ibig para po sa ating bayan at yung pagharap po hamon po sa ating lipunan. Yung Oh, mga sige. latest book na kagaya po ng leadership, kagaya nga po ng sinabi ko nina, yung yung mga self-improvement po na mga libro. Dahil nagbibigay po sa akin ito ng inspirasyon po sa pang-araw-araw, gano'n po Kuya Akim. Ayun, no, maraming salamat. Tawag nito Daisy, no? Kaya nga, No Leme Tangere, di ba? Sige nga. Sino ang main character? He is the main character in No Leme Tangere. Sige nga. Hindi ko po, hindi ko po masyadong marinig. He is the main character in No Leme Tangere. Sino siya? Sino yung main character doon sa No Leme Tangere? Na naghang si Daisy. Teka, ayan, no? Kasi parang ewan ko, may bagyo pa ata, no? So, ayun, parang talagang affected yung ano. Ayan, Daisy, nakabike na si Daisy. Ayan, okay ka lang, Daisy? Ay, wait lang po. Tumatawag po kasi yung mama ko. Wait lang po. Tingin ko po muna. Ayun. Sige, totoo. Sige, sagutin mo muna yan. Kasi may naalala lang ako kasi Janelle, no? Basta hindi ko lang sabihin, oo. Kasi may questionnaire kasi ako. Tapos, nilagay ko doon yung isa sa question ko doon is, he is the main character in Nole Me Tangere. Tapos nagulat na ako sino yung sinagot nila. Sige nga. Tanong natin to si Hana. Hana, hello sa'yo, Hana. Kaway-kaway naman dyan. Ayan, nakahabol si Hana. Hello po! Good Ayan, afternoon sa inyong lahat. ayan. Nakikinig ka ba ng Nole Me nanonood ka ba ng Nole Me Tangere, Hana? Ay, O, Na, alam mo na ba yung actually, libro na napag-aral yan? ko nung grade, kung hindi ako nagkakamali, parang grade 9 po ba? Parang Oo, gano'n. Kasi, yun, sa grade amin. 9 pa. Pero hindi ko na po kasi napagdaan. oo. Pero ito, simple lang to, Pero yung Hana. kwento, So, sino yung main character sa Nole Me Tangere? Ay, sino po? Ikaw, Daisy. Si Simon. Si Juan Sino siya? Cruz. Ayun, very good. Akala ko, seriously yung isasagot mo, no? May naalala lang ako, actually. Oo. Natawa tuloy natawa tuloy sila, no? So, parang gano'n, no? So, kumaga pagmamahal sa bayan yung thought ng Nole Me Tangere. Ito yung naging way ni Dr. Rizal, no? Para makipaglaban gamit ang pagsusulat. So,
So sa akin naman, no, before ko i-reveal ito sa akin, sige si Hana. Ano yung favorite ano mo, Hana? Ano ba yung mga favorite books na binabasa mo? At ano yung naka-apekto nito sa'yo bilang kabataan? So, yun nga po, as a IT, siguro isa sa naging, hindi naman po paborito, pero naging malaman sa akin ang iyang libro ng Efralo na tinatawag, yung libro para sa batas ng IT. So, binabasa ko pa lang naman Ay, po siya sa Ikra. ngayon. Sinisimulan ko pa lang. Kasi ano po parang Oo. gusto ko po na magkaroon ako ng initial. Kumbaga, kung ano pa nga ba yung mga hindi ko alam sa karapatan ng mga katutubo at saka kung ano yung mga bagay na dapat ko pang malaman bilang kabataan. At saka siguro, pagdating naman po sa reading books, more Mm. on kasi po ako sa mga alamat. Tulad na lang, alamat ni Lamang, mga ganun po. Kasi Hindi ang nila malaman po siya kapag maganda po kasi siya ikwento. Parang yung kailangan mo maging kalising lakas ni alamat yung si Lamang kasi syempre siya yung strongest man nung panahon nung yung alamat niya ang strongest man. Kaya parang isa yun sa pinaka naging paborito ko is yung alamat ni Lamang at saka yung si Matching at si ano po yata yun, si Kuneho or si Matching at saka si Kuneho. Tama po ba? Oo. Kuneho po ba si Pagong? Ay, si Matching ganun po. Yung basta mayroon po kasing kwento yun na yung pinag-aawayan nila yung saging. So, diba sa may mga ganun na may maraming napupulot na aral. Yun yung mga Oo. paborito ko talagang basahin. Oo. Actually, parang yun yung binabasa ko nung bata ako, no? Pero currently, no, usually kasi pumupunta ako ng library, especially if I have my demo, I need to clarify something kasi nga sa school, mahina ang internet. So, I need to go to the library, taking books, then basa doon. So, usually kasi binabasa ko na sa library ako is yung yung revised penal code. Kung alam niyo, parang batas siya puro siya batas. Revised penal code na kung saan, no, na doon sila concubinage, sila adultery, sila, ano yung pagkaka-define ni, ni tawag neto, ni homicide sa murder. Ayun, mahilig ako sa mga ganun. Ewan ko ba? Oo, ito pala ganito. So, ayun. Doon ko tanalo parang, doon ko na, doon ko rin una nabasa itong si Presidential Decree number 663, which is, every Filipino child is the most important asset of our country. So, yun talaga yung una ko, yun talagang tumatak sa isip ko talaga. Oh, tumatak talaga sa isip ko siya, no? Kasi nga, knowing that kalambag tayo dito, no, we are advocate for child's rights, so ganon. So parang ko na rin siya, parang naging mantra ko na rin siya, no, sa pagsusulong ng advocacy natin dito sa Init Philippines, particularly dito sa Kalambag. And of course naman, currently yung binasa ko is tungkol sa agrarian reform. Kasi diniscuss ko yan no? Nakakaya naman, di natin alam no, college pa naman yung estudyante ko. So, ayun, basa talaga ako ng librang lola nyo. Pero usually, no, yung mga literature sa movies, no, kasi, currently, kasi, tawag nito, mas maganda kasi minsan no, kung yung napapanood mo talaga siya, nakalimutan pa siya. Yung parang, kasi kapag pinapanood mo daw kasi, may naririnig kang sounds is, mga ilang percent yung nare-retain sa'yo. Say, for example, 90% ata yung nare-retain sa'yo. Unlike kung babasahin mo lang is nasa 10% siya. Nakalimutan ko kung kanino to na na theory, no, of development. Pero aalamin ko ngayon, no, bago matapos tong oras na to. Sige nga, so let's proceed na tayo, no. So, meron ka bang isang karanasan o kwento na nais mong ibahagi tungkol sa pagbabasa na nagbago sa iyong pananaw at nagbigay ng inspirasyon sa'yo? So, sa pagbabasa mo ba ng book na yun is meron ka bang karanasan o kwento na nais mong ibahagi tungkol sa, of course, yung pagbabasa ng libro na nabago ang iyong pananaw o nagbigay inspirasyon sa'yo? Sige, si Daisy. Ito si Daisy. Yes, Daisy. Okay. Siguro po, nung nabasa ko po yung Tuesday with Mori ni Mitch Albom, natutunan ko po dun yung tunay na kahalagahan ng buhay. Yung pagpapahalaga po sa relasyon po sa ibang tao, yung pagpapahalaga po sa oras para sa ibang tao, at yung pagiging positibo po kahit sa kabila po ng pagsubok na kinakaharap ni Mori po. Ang libro pong iyon ay nagbigay po sa akin ng bagong pananaw po talaga
kung paano po dapat, ay hindi naman, kung paano po yung pagharap po ng hamon po sa buhay po. Dahil po, yung Tuesdays with Mori po, na sinulat po ni Mitch Albom, is si Mitch po ay isang mamamahayag. Na natagpuan po niya yung si Mori po na kanyang ang professor po nung siya'y kolehiyo, at nalaman po niya na si Mori po na kanyang professor po ay may sakit po, at yun nga po, yung sakit na po yun, yung bawat araw po ay nagiging mas mahina po yung immune system ni Mori po. Kaya po napag-isipan po ni Mitch po na tagpuin po or mag-meet po sila ni Mori every Tuesday. Kaya po yung title po ay Tuesdays with Mori. Yun po. Ay, wow. I love it. No? Ano yung title? Pakiulit yung title na yun, ano? Days with Mori po ni Mitch Days- Album. Ano yun? Days to Days with Mori. Days Mori. Oh. Movie ba to, Daisy? O book siya na nababasa? Ay, nawala na. Nawala si Daisy. Ayun, sige. Ikaw naman, Janelle, no? So, para ba sa'yo, Janelle, no? So, ano nga ba yung tawag nito? Meron ka bang mga karanasan o kwento na nais mong ibahagi tungkol sa pagbabasa? Sa yung pagbabasa at, of course, yung pagbasa mo, biglang nabago yung pananaw mo sa buhay o yung nag-motivate sa'yo. Sige nga, tawag nito, Janelle. Yung binasa ko po na book nung nakaraan lang po, yung To Kill a Mockingbird po, ni Harper Lee. Yung sa po, yung dito naman po, yung naunawaan niya po kung gaano kahalaga yung po, yung kung gaano kahalaga yung pagkakaunawaan sa bawat isa. Yung yun po kasi dito, yung character niya dito is naiiba siya sa lahat. Kumbaga, parang mahirap siya, tapos parang minamaliit siya, ganun. So, yung, ang po dito, parang, yun, tumindig po siya para sa laban po. Yung sa sistema po kasi ng story na yun is parang hindi fair yung pagtrato nila sa mga tao. So, yung, siguro po yung nagpabago ng pananaw ko po dito is yung, kahit alam mong mahirap ka, kahit alam mong iba ka sa lahat, kung kaya mong lumaban, lalaban ka talaga. Para syempre, para din naman sa yun, para din sa kapakanan mo. Kung kaya mong lumaban, lalaban ka talaga. Wow, kung kaya mong lumaban. Anong title nun? Pakiulit yung title To nun, kill a, to kill a mockingbird po. To Kill a Mockingbird. Hala, eh. Ewan ko ba? Yung kaya The Days, Sige, tatanungin ko yung mamaya kasi panonoorin o babasahin ko yung mamaya. Sige, ikaw naman, Hana. No, ang hirap naman, no. Sige, ikaw nga, Hana. Sige. So, ako naman po, hindi kasi ako sobrang mahilig sa mga long story po eh. Mas preferred ko yung mga short story, pero malaman. Siguro isa po dito yung kwento na present po sa lakas doon na ang dalagang may dalawang teenage, which is pyesa po ni Sir Ives Fabregas. So, shout out po sa kanya kay Sir Ives. Isa po yung sa naging inspirasyon ko bilang isang katutubong Aita, bilang isang kabataang Aita. Kasi inspirasyon po kasi talaga, lalo na yung bawat pagbigkas ng linya, malaman po kasi. Tulad na lang po nung salita niyan doon ang kwento po kasi na yun is yung isang kabataan, pang pakiramdam niya doon sa bundok ay kulungan. Parang akala niya nasa selda siya kasi natutupok siya ng mga kultura at natutupok siya ng kaugalian na hindi natatanggal talaga. Kasi nga po kultura. Tapos po, ginusto niya na bumaba sa bundok hanggang sa naranasan niyang alipustahin, hanggang sa naranasan niya na siya ay pagsabihan ng mabaho, nakasusuka. Lahat po ng pang-aalipusta ay natanggap niya. Tapos po, may sakit po yung nanay niya, may sakit yung mother niya na TB.
Ang sabi po nila ay sakit ng mga dukha at hampas lupa ayon sa Oo. linya. Yun po yung after po niyang bumili ng inaalis po na po kasi siya. Dinuduraan siya kasi wala po siyang malay. Mm. Nagising siya na missing ka. Tapos after niya pong gumising, tignan mo, meron pa pong linya doon na tignan mo ang buhok ko, rebonded yan. Ganon yung pang-aalis alipusta sa kanya. At the same time, yung discrimination sa kanya, ginawa niya yung inspiration pero hindi niya dapat nararanasan na ma-discriminate dahil nga yun na yung siya na yun eh, physical appearance niya na yun eh. Tapos po after nun after niyang hiningi niya na yung binili niyang sardinas at gamot. Katulad sabi nga po sa linya na amin na ang sardinas at gamot, gutom na ang aking ina na may sakit na TB, ang sakit daw ng mga hampas lupa. Tapos after po noon umuwi siya. Pinauwi siya ng kanyang ina. Umuwi ka sa kabundukang akala mo'y pulungan, doon ka lalaya. Hanggang sa napagtanto niya po na ang kabundukan pala, ang tahanan niya, at dahil dapat hindi niya inaabandona dahil nandoon yung pinaka treasure bilang isang katutubong Aita at kabataan. Yun yung dapat na pinangahawakan niya, na may treasure na akala niya, sarili niya, is parang, sa kanya yun, parang bad effects sa kanya. Pero kung titignan niya sa hinaharap, is yun yung pinaka maganda niyang pwedeng ipagmalaki bilang isang Aita. Yun yung isa sa pinaka pinanghawakan ko po nung nasa senior high school ako. Sobrang kapag binabanggit ko yung salitang Aita ka, aahon ka, hindi ka mangmang. Yun po yung number 1 na aral doon. Na hindi ka lang basta Aita ka, aahon ka, at hindi ka mangmang. Ayun. Ganun, syempre, Ayun. Wow, so the message is clear. Ayan, so baka may magtanong dito mamaya no. So saan ba pwedeng mabasa yung na yan? Yung parang literature na yan. Baka may Actually po, magtanong. yung kung may magtatanong po siya na pwede ko pong ipasa yung mismong article po yun, parang script po kasi siya yun. Yung script, pwede ko po siya ipasa sa Facebook page ng ating Kalambag, at the same time, pwede niyo po mabasa yun para makita niyo rin po yung linya na mga nababanggit. Oh, sige, no? So, sige, pag-usapan natin yan mamayahan na. So, ayun, no, may kanya-kanya silang bawat pagbabasa ay, alam natin na hindi lang basta-basta pagbabasa, kundi naunawaan ang kanilang binasa at nagkaroon ito ng pagbabago sa kanilang buhay, no? Kaya, wag natin basta-bastahin na tawag nito, wag natin basta-bastahin na, anong tawag nito, baliwalain, no, yung pagbabasa, pagkat ito ay may magandang epekto sa ating mga kabataan, no? Lalo-lalo na ngayon, no, na kadalasan tayo nakafocus sa ating mga cellphones, no? So, kaya naman, ano kayang benepisyo ng pagbabasa, lalo-lalo na sa mga kabataan? Sige nga, Mona Cadiz, ano nga ba yung effect, ano nga ba yung benepisyo ng pagbabasa? Ano pa si Daisy? Okay, Daisy, take it away. Okay. Para po sa akin, bilang isang kabataan po, ang pagbabasa po kasi ay nagpapala Wala ata si Daisy. Naghahang si Daisy. Ayun. Ganito talaga laging problema namin talaga sa Kalambag itong hang. Sige nga, ikaw na. Ayan, Daisy, no? Sige. Di talaga may iwasan yung mga ganito. So, sige, ikaw naman, Hannah. So, si Janelle, sige, si Hannah na, si Hannah yung una ko na-mention. So, Hannah, ano nga ba yung benepisyo ng pagbabasa sa'yo, no? O sa'yo, para sa'yo, ano yung benepisyo ng pagbabasa? Ayun po. tayong natutunan. Ayun si Daisy. Sige, go ahead, Hannah. Ayun nga po, para sa akin, naging epekto sa akin, magandang epekto po sa akin ng pagbabasa. Mas naging, po ako, mas naging bold ako sa pagdating sa, mabilis akong makapag, ng salita. Alam ko na siya, mabilis akong matuto. Dahil sa, mahilig rin naman akong magbasa.
isa yun sa naging, para kasi, sa history na lang po kasi. Pagdating na lang po kasi sa history kasi po ng mga unang matatanda. Which is marami po talaga sa kanila hindi natin maitatanggi ang hindi pa talaga marunong or tinatawag nilang illiterate. Pero yun nga po, pag ikaw bilang kabataan, isa ka sa magiging daan para matuto rin sila sa'yo. Baga, ikaw rin yung isa sa nagiging way para yung iba, hindi ka lang natututo at same time, sila natututo rin sila sa'yo. Baga, pag marunong ka magbasa, mabilis mo siyang ma-explain sa ibang tao. At the same time, hindi ka mahihirapan, lalo na kapag tungtong ng paaralan. Kasi, sabi nga po nila, natututunan naman daw. Pero, yun, iba pa rin. Iba kapag marunong ka sa, iba ang marunong sa natuto. Kasi pag marunong ka na po kasi, alam mo na. Pero kapag natuto ka lang, hindi mo pa siguro alam yung sunod-sunod na proseso ng pagdating sa pagkatuto. Pero yun nga po, ang isa sa naging sa akin, advantage pag marunong magbasa, mabilis na lang po yung sa akin ng mga papers at least naiintindihan ko na sa agad. Hindi katulad noong panahon na hindi pa talaga ako gaano marunong, nahihirapan ako. Kumbaga ang literacy, tutulungan ako para mas matuto pa ako at mas maging bold pa ako pagdating ng araw. Yun kuya. Nakamute ka ata kuya Akim. Mute. Ayan, sorry, no? So, sige, ikaw naman, Days. Sige, ikaw naman, Janelle. So, pasaya na yung benepisyo ng pagbabasa. Yung benepisyo po ng pagbabasa para sa akin, yung pagpapalawak po ng bokabularyo ko, yun nga po, nakakatulong. Yun nga po, yung sa pamamagitan po ng pagbabasa, natututo yung mga kabataan ng mga bagong salita na syempre po yun nga po yung pagpapalawak po ng kaalaman natin. 'Di ba may yung iba-ibang mga books na binabasa natin. Nakakapulot tayo din ng mga bagong salita at nagagamit po natin 'to lalo na sa pag-aaral po. So yun po yung akin, yung pagpapalawak po ng bokabularyo ng mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga lower grades pa po na Oo. na ngayon pa lang po yung sa pagbabasa pa nga lang, pag nagbabasa sila, lumalawak naman yung kaalaman nila kung paano nila Vocabulary. maintindihan kung paano yung comprehension doon sa binasa nila, kung may natutunan ba sila o wala. So doon pa lang sa pagbabasa na yun, malaking tulong na po yun, lalo na at nag-aaral tayo. Yun lang po. Ayun, maraming salamat, no? Kasi nga vocabulary, no? Minsan kasi sometimes there's a word that we cannot easily understand. So that is why, syempre ikaw curious ka, syempre hanap ka ng way para maintindihan nyo. So, i-google mo. So, with that, ganun pala. Yung insane at saka crazy, isa lang pala same lang pala sila, oo. No, yung may mga ganun. Yung pagkakala mo kasi, crazy. She's crazy. Yung pagkakala, pero nakalagay kasi she's insane. So, itatype mo yun, same lang pala, bali pala yung meaning. So, yung mga ganun na mga ways na talagang sasabihin natin na, wala na itong pagbabasa, but in the end, talagang matututo tayo at matututo hindi lamang sa pagbabasa, kundi paano intindihin ang ating binabasa. So that is why, no, sa panahon na digital ng teknolohiya, so paano makikita ang papel ng mga kabataan sa pagpapalaganap ng interes sa pagbabasa? Kasi as I can see ngayon, no, usually technology, no, parang this is the phone, then ganun-ganun ka na lang, di ba? Ganun-ganun ka na lang. Tapos, usually ngayon, naalala ko dati yung may e-book pa. I don't know kung nakahabol kayo ng e-book. Sa ano yan siya sa, what do we call that? Sa, I cannot, sa keypad na cellphone ng e-book, no? So, kumbaga dati yung keypad mo is hindi siya ng e-book, parang ka nun, parang masahol ka pa doon sa musmus, oo.
So, kailangan may e-book, no? Yung e-book pa dati, hanggang sa meron ng touchscreen, no? Nandiyan na si Wattpad. Until na may nagbabasa pa rin naman ng mga Wattpad ngayon. So, sa inyo ba ngayon, no? Dahil nga digital na, oo, ang teknolohiya. So, paano nyo mapapakita ang papel ng mga kabataan sa pagpapalaganap ng interes sa pagbabasa? So, Daisy, kasi naputol ka kanina. So, I hope Yes. okay na signal mo. Go ahead, Um, Daisy. Siguro, sa panahon po ng teknolohiya, maaari po natin gamitin, syempre, yung social media po. Para po i-promote ang pagbabasa, maaari pong gumawa ng yung mga nakikita ko po sa mga YouTube or sa Facebook, yung mga book reviews po. Yung mga book reviews, Mhm. yung babahagi po ng mga paborito nilang libro. Or minsan po ay pinapanood ko po yung yung mga diskusyon po tungkol sa mga importanteng tema na nandoon sa libro or yung mga aral na nandoon sa libro, yung parang sa pamagitan po nun, yung nanghihikayat po sila, hinihikayat po nila yung mga tao or yung mga manunood po na talagang magbasa po, talaga, yun po. Mm. Ganun, no, with the use of talaga technology, no, we can encourage also other youth, no, na magbasa. Kasi nga ngayon, usually social media na, lalo na sa akin, no, hindi naman sa social media, pero usually, instead na nababasa sa libre, pinapanood ko na lang sa YouTube. No, kasi nga, ganito kasi yan, ha. Wait, i-share ko lang to sandali. Wait lang. I-share ko lang to sandali. Ah, ah, ayan. Ayan. Nakikita ba? Ayan. So kung makikita natin, no, dito sa tinatawag average learning retention rates, no, according to siya sa, of course, no, sa usually ginagamit ito sa proof namin na subjects, no. Naituro din to sa amin that tawag nito. Wait lang, parang nawala ako. Stop na. Stop ko muna. Ayan, hindi balik ko. Ayan, no. Kasi kapag tawag nito, of course, yung pagbabasa daw, hindi naman sa, di ba, isang basa mo, parang mariretain lang sa'yo is yung retention rate niya. When we say retention rate, ito yung pag ginawa mo, binasa mo, ay yung may iwan o yung maalala mo based dun sa nakita binasa mo. So, una is 10% lang, kung ile-lecture sa'yo, 5% lang, no? Kaya nga, sa kasi natin, no, if paano natin sa classroom settings natin, hindi na masyado uso itong nile-lecture lang sa atin, no, dinidiscuss lang kasi nga 5% na yung ma-retain. Kaya minsan maraming activities, no, kaya huwag kayong magtataka kung maraming activities. Kasi with that, mas ma-retain yung natin, yung pinag-aralan natin, of course. Sa pagbabasa daw, 10% lang tayong ma ma-retain. Sa isang beses lang na pagbasa yan. Pero kung ulit-ulitin mo yung pagbabasa, maalala mo at matutunan mo rin yan. Of course, audiovisual, no, ito yung panonood, o yung pakikinig, 20% lang daw, no? Demonstration, din pwede demonstration, ito yung parang i-act mo siya ba? Parang ide-demonstrate mo siya, 50%, no? Discussion group, parang group discussion, 50%. Of course, naniniwala naman ako nito, no? Kasi nga, usually, di ba sa atin, kung may binabasa tayo, minsan nagbabasa tayo, tapos yung kasama yung kaibigan natin, parang magbe-brainstorm tayo, uy, ano ibig sabihin nito? Kasi ganito kasi yan, ganun, 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 ganun. So, mas mariretin sa atin, di ba? Of course, passing by doing, no? Learning by doing, no? Of course, yung binasa natin, if i-act natin siya, no? So, ayun, for 75%. Of course, kung ituturo pa natin sa iba, no? Tayo na mismo yung kakaalam, ituturo natin sa iba, 90% ang re-retain sa atin. Kasi, actually, tested and proven ko na to sa sarili ko, kaya, of course, alam ko to. So, parang, tama din, no? So, ayun, no? What do we call this, parang additional na add-ons ko lang yun, guys. So, with that, no? So, ganun yung naging papel ni technology sa course. Para sa akin, with the technology, no, parang si audiovisual is na-achieve na natin, and as well as with the use of technology, nalaman ko ngayon kung ilang retention rate lang yun, maalala natin pagdating sa pagbabasa. Sige, ikaw naman, Hana, so, para sa iyo, Hana, no, dahil nga sa panahon ng teknolohiya, no, paano mo mapapakita ang papel ng kabataan sa pagbabasa, sa pagpapalaganap ng interes sa pagbabasa? Go, Hana. Mm. So, ayun nga po.
yung agree po talaga ako dun sa sinabi ni Daisy kasi marami na rin talaga po sa technology is mga reading ano rin pa rin po mga examples of reading comprehensions. So ayun nga po, sabi po sa amin ng teacher namin noon sa empowerment, pagdating daw po sa technology is dapat hindi ka lang marunong magbasa. Dapat naiintindihan mo rin kung ano yung binabasa mo. So, Oo. yun yung isa sa napaka-importanteng parte mo bilang isang individual para matuto ka sa technology. At the same time, pag natutunan mo yung technology, makikita mo at malalaman mo kaagad kung alin ba yung mga datos na tama or kung ano ba yung mga datos na hindi mo dapat gayahin or hindi mo dapat gawin. So, sabi nga po niya, pagdating sa madaling matutunan ng teknolohiya, pero dapat, una, marunong ka magbasa at hindi ka lang marunong magbasa, kundi dapat naiintindihan mo yung binabasa mo. So, yun yung isa Hmm. sa first step na dapat alam mo para matutunan mo yung paggamit ng maayos sa technology at sa computer or mga laptops, gadgets, matututunan din naman daw po wala dyan. Doon pa lang po doon pa lang makikita na natin kung ano yung importansya ng literacy. Dapat marunong tayo magbasa at the same time, naiintindihan natin. Yun Kuya Akim yung sigurong isa sa dapat natin na tandaan na dapat hindi lang tayo marunong magbasa, kundi dahil dapat naiintindihan natin yung binabasa natin. Ayun Okay, Kuya no? Akim. Thank you so much, Hannah. Nakamit ba ako? Ayan, thank you so much, Hannah. No? So, ikaw naman, Janelle, no? Agree ka ba dun sa sinabi ni Hannah, no? Na, of course, mas madali natin, of course, maintindihan ang teknolohiya if marunong tayo, o mas maintindihan natin na kung paano gumamit ni technology kapag marunong tayong bumasa at sumulat, no? And, kumbaga, ito nakaka-encourage ba ito siya, ng technology para magbasa? Sangayon ka ba doon, ano, tawag nito, Janelle? Yes? Ano po ulit? Di ko po narinig masyado. Ay, sorry. Sige. So, sabi kasi ni Hannah kanina, no, yung may ano daw tawag nito, yung connection ni technology sa tawag nito sa pagbabasa natin. Kumbaga, mas matututo tayong gumamit o mas magagamit nating maayos si technology kapag marunong tayong bumasa marunong tayong bumasa at naintindihan natin yung binabasa natin. So, sangayon ka ba doon sa kanya, Janelle? Janelle, yes? Oo. Janelle? Yes po, agree po ako dun sa sinabi ni Ate Hana, lalo na po yung mga kabataan ngayon. Siyempre, aminin naman po natin na puro technology na po yung uso ngayon. So lahat naman po siguro hindi naman lahat, pero yung mas marami na yung nakikiuso ngayon na gumamit ng technology. So, yun nga po, pwede naman po natin gamitin yung technology na mag-download ng e-reader o audiobook po para po maging accessible po yung ating pagbabasa. Tsaka yung mga kabataan po ngayon, gusto na po nila ng digital na format po sa pagbabasa. No, digital na sa pagbabasa. Kasi ngayon, no, makikita natin sa YouTube may mga teaching, ano na, no, tawag dito yung may mga reading teaching na, gano'n. Parang reading tutorial, gano'n. May mga reading equipment na ginagamit na with the use of technology, no. Especially sa kindergarten na kung maalala niyo yung ano, A, B, C, D, E, F, G, parang ginagawa with the use of technology, we can encourage more learner to read, no. And magandang motivation to siya sa mga bata, no, na ma-encourage sila na magbasa kasi nga parang ma-amaze sila o ma-appreciate sila sa technology. Wow! Siyempre with that ano, no, ma-encourage natin sila to tawag nito, to read, no. So, of course naman, no, dahil diyan, so ano ang mga paraan o proyekto na maaari nating gamitin o gawin upang mas mapalakas ang pagpapalaganap sa pagbabasa sa ating community? So, ano nga ba yung mga projects o yung mga paraan na pwede nating gawin, no, para mapalakas ang pagpapahalaga sa pagbabasa sa ating komunidad? Sige, si Janelle ulit si Janelle unahin na naman natin. Sige, Janelle. Um, At siya nabanggit ka yung kanina, Janelle, no? Yung Go para po ahead. sa akin, yung magsagawa po ng
storytelling sessions po sa mga paaralan o sa pampublikong lugar po. Yung mga Oo. maaari po tayong magsalaysay ng mga kwento na kaakit-akit po sa mga kabataan. Tapos yung mag-udyok po Yes. sa kanila na magbasa ng mga aklat na may katulad na tema. Yung mga tsaka pwede rin po tayong magsama ng tema na alam po natin na kung saan mahilig yung mga kabataan ngayon. At pwede rin po tayong mag-organisa ng mga book club po para sa iba't ibang edad kung saan maaaring magtipon yung mga tao po para talakayin po yung kanilang mga nabasang libro, ganun po. Ganun naman mga storytelling. Kasi sa education, no, sa ano tawag dito, BSE Education, no, major in English. I don't know kung second year or third year sila. Parang nagpo-produce sila ng mga big books, no, tapos binabasa nila sa community nila. Maganda yun, no, na yung mga ganong klaseng books is ma-publish siya. And aside from that is mapakinabangan ng mga bata mismo, no. So, actually maganda yung mga napoproduce nilang mga book. Kasi if I remember before, may na-present si Raisa, no, na libro. Si ate nyo, Raisa. So, hello sa'yo, Raisa Pasino. Sana bumalik ka next week. Oo. Kasi parang para sa'yo tong episode na 'to. So ayun 'no, yung pagbabasa ng libro gano'n. Tapos of course nakaka-miss din na kapag may mga naka-present na mga pictures kasi with that 'no, mas nakaka-encourage tayo ng mga bata na makinig. At saka yung parang yung book fair na minention mo kanina Janelle, maganda rin yun 'no, para maka-access ng libro 'no, na libre itong mga kabataan natin na walang kakayanan na makabili ng libro. So ayun. Thank you so much. Nandito ba si Daisy? Wala Daisy, po ayan. So, ata. sige. Sige, ikaw, Hannah. Go ahead. So, ayun nga po. Sa ano po kasi, nung nasa lakas na po ako, si Sir, yung teacher po namin si Sir Ives, si Sir Ives, kung sino rin po yung gumawa nung mismong piyesa po ng Ang Dalagang May Dalawang Tinig. Ang Dalagang May Dalawang Tinig. Eh, mahilig din po kasi siyang gumawa ng mga kwento. Tapos, ang ginagawa niya po, lalo na ganito sa mga gantong situation na may reading man tayo, nilalabas niya yung kwento, tapos nagkakaroon po sila ng pagtitipon sa buong school. Tapos, nag-storytelling, tapos, nag-ano po yung parang animation, tapos nagsusuot ng ng mga costumes, mga ganon. Kumbaga, isa yun sa program ng school na ini-maintain po nila para yung mas maging yung mga bata na ang masaya rin magbasa. Kasi sa pagbabasa, may yung kwento, maganda at marami kang matututunan. Kasi nung last time, hindi po ako nagkakamali, nagkaroon din po kami ng yung reading comprehension, tapos meron din po kasi, di ba po mayroon tayong reading comprehension, tsaka yung sa math po, parang numeracy. Tapos yung sa literacy, mga yan, nagbibigay ito sila ng dahil noon kung di ako nagkakamali, nagkaroon po ng catch-up Friday. So, ginagamit po nila yon para magkaroon yung mga bata ng time para makapagbasa-basa. Binibigyan nila ng mga books, binibigyan nila minsan ng mga reading books, mga ganun, mga story, maliliit, maikling kwento lang din naman po. At the same time, isa yun sa programa po ng school para mas yung mga bata maging independent sila pagdating sa pagbabasa at alam nila at kaya nilang bumasa, matuto sila agad. So yun po yung programa ng school na natatandaan ko na laging pinapatupad is yung hindi pwede na walang linggo na hindi makakapagbasa ang mga bata at hindi nakakarinig ng mga kwento or hindi sila nakakapag-discuss about dun sa mga kwento. Magkakaroon din po kasi ng after po kasi pag galing mo, may mga ganun pong program, nagre-reflection after. So yung mga bata, natututo po sila, nakukuha na nila ng aral, yung kwento na binasa at naririnig nila. Yung naririnig nila yung naririnig nilang kwento at nakikita po nila. Kasi nagko-costume, mga ganong bagay. Yung mga isa sa nakakatuwa. Kasi, na-challenge sila na ang saya pala na magkaroon ng ganong mga programa dahil
na ano yung parang gustong-gusto nila na i-enjoy po nila. Na hindi pala boring yung pagbabasa. Nakakatuwa kasi parang nangyayari din siya sa totoong. Ganun po. Ganun yung sa program po talaga na ano. Yun yung mga program na pinapatatag palalo para hindi po makalimutan ang pagbabasa. Yun, Kuya Aki. Actually, maganda yun. Yung parang ano, yung parang iti-theater nila yung nasa libro. No, actually meron yan sa mga private school, no, usong-uso yan. Especially sa Montessori, kapo lang hindi yan masyado na-apply sa mga DepEd schools, no, kasi nga, ayun, kakulangan ng budget, kakulangan ng props, no, yung libro nga, ano, halos nangangapa pa. So, how much more sa props na gagawin doon? So, maganda, actually maganda yung mga ganun, Hana, no, kasi nakaka-encourage tayo ng mga manonood na matuto, ganun, na then, of course, yung manonood din, maki-curious din sila dun sa mga words na binabanggit mo. And of course, tapos ayun, mas ma-encourage sila na matuto. Sige nga. Ikaw naman, Daisy, no? So, ikaw naman, Daisy, saan may question ko? Parang nang in action na siya. Joke lang. So, ayan. So, ano nga ba yung mga paraan ng proyekto na maaari natin gawin upang mas mapalakas at mas mapahalagahan ang pagbabasa sa ating komunidad? Sige, Um, Daisy. Siguro po, para sa akin po, pwede pong maglunsad yung sa isang barangay or sa paaralan, yung mga donation, yung mga book donation drives po, yung mga parang ganon, at yung mga katulad po ng mga mobile libraries dahil halos naman po sa ating lahat ay yung may mga cellphone na po at kagaya nga po nung sinabi ni Janelle po, yung mga storytelling events po, pwede din po magkaroon ng mga book club sa ating mga barangay at sa ating mga paaralan. Kasi sa ating paaralan, yung may mga book club na din po kasi, pwede din po, dahil sa pamamagitan po ng book club kasi, nagtitipon-tipon yung mga, yung mga tao, yung mga mambabasa at pwede po nilang i-share yung mga idea nila tungkol sa mga librong nabasa, ganon. Yun po ko yung akin. Ayun, maraming salamat din. Parang may book hub o book lodge sa sa mga bawat communities, no? Nang sa ganun is yung mga bata is free to go lang. Tapos of course may mag-a-assist sa kanila na barangay din, Kasi kadalasan sa mga ganun, nagiging problema is magbabasa ng libro, then iiwan lang do, di rin ibabalik kung saan kinuha. So, parang din yun yung mga burden sa iba. So, at least man lang na maka-encourage tayo, may mga bata pumunta doon. Tapos, and aside from that, pwede sila magkaroon yung parang yung color lang yung pagte-trace ng mga letters, no? Maganda yung mga ganun, no? Para sa ganun is, lalo na doon sa mga bata na malapit sa barangay hall. Kung, kasi kadalasan kasi yung iba yung gumagala sa barangay hall, minsan talaga doon naglalaro. Aside from that, pwede rin silang matutong magbasa doon. Pero ayun lang, no? Minsan talaga na may mga bagay talaga na mahirap talagang i-achieve due to budget. So, soon, sana may mga ganun sa ating mga barangay communities, no? Na sa ganun ay accessible na rin ang pagbabasa para sa mga batang Pilipino. Ayun, no? So yung palagay, paano makakatulong ang pagbabasa sa pagtugon sa mga isyu o hamon na kinakaharap ng ating bansa? Yun. Parang, kinakaharap ng mga kabataan ngayon, parang medyo heavy na tong question na to, no? So, sa inyong palagay, paano nakakatulong ang pagbabasa sa pagtugon sa mga isyu o hamon na kinakaharap ng kabataan ngayon? Sino kaya unahin ko? Sige, ikaw, Hana. Go ahead, Hana. Ayun nga. So, medyo, parang nakaka-challenge po yung tanong na yan. Ayun nga po, bilang isang kabataan, napakalaki po kasi ng papel ng pagbabasa eh. Kumbaga, siguro, ang maiiwan ko na lang kung salita ay yung, yung ano po, maging, yung, wait lang po. Kumbaga parang yung, maging, tumanggap ka ng pagkatuto at magbigay ka rin ng pagkatuto para lahat tayo ay matuto at the same time gawin nating kumbaga gawin nating inspirasyon ang pagbabasa para sa magandang kinabukasan kasi ang pagbabasa po kasi ang number one na kailangan natin dahil napakalaki po kasi talaga ng tulong at epekto advantage pag marunong kang magbasa kasi number one po yung kailangan natin sa araw-araw. Lalo na sa panahon ngayon
ang teknolohiya ay mas bumibigat yung mas bumibigat yung kumbaga mas dadagdag para sa atin yun. Ang teknolohiya nagiging may bad effect at may good effect. Pero nagiging daan din naman. Kaya makikita natin kung paano yung pag marunong kang magbasa at at the same time, alam mo kung mo susundan yung bagay. Baga, yun, ang pagbabasa ay lagi sa pamuhay at natuto para sa magandang kabasan at sa maayos na pamumuhay sa araw-araw. Ayun. Siguro yun muna, Kuya Akit. Kasi medyo sobrang bigat po talaga ng ganyan topic. Of course, no. Yes, thank you so much, Janelle. So, ikaw naman, Janelle, no? So, paano ba sa tingin mo, paano makakatulong na ang pagbabasa, no? Paano makakatulong ang pagbabasa sa pagtugon sa mga isyu o hamon na kinakarap ng mga kabataan ngayon? Para naman po sa akin, yung sa pamamagitan nga po ng pagbabasa, nagkakaroon po tayo ng mas malalim na pag-unawa po. Mm-mm. Lalo na tayong mga kabataan, yung mga issue tulad ng sa kalikasan po, yung karapatang pantao natin, tapos yung mga pang-social na usapin, yung kaalaman na po yung maaaring maging batayan po na yung kung yung mga desisyon nga po natin tsaka action, para nakakatulong po at napapalawak yung kaalaman natin na kung ano po ba yung dapat natin gawin. Um, pag may nabasa tayo na tungkol sa karapatan natin na, na kulang pa yung natutunan natin tungkol sa, yun nga po yung sa IP po, yung karapatan po namin. Mm. Pag sa akin po kasi parang hindi ko pa po alam lahat ng karapatan namin. So, nung binasa ko rin po yung IPRA laws, doon po Yes. mas lumawak po yung kaalaman ko sa ganun po at mas alam ko na po kung ano po yung karapatan namin. Yes, thank you so much, no, sa IPA, no. So, actually tayong tatlo dito, no. So, we are both IPs din. Lalo na, of course, ako, no, I'm an IP din, no. Coming from the tribe of the, Ubo Manobo and Magobo Tagabawa, no. Ang ganda ko, te. Oo, tapos, of course, yung tatay ko rin is Ifugao din from Nueva Vizcaya, no. So, ayun, meron din kaming mga, kamag-anak sa Banawe, no, sa Benguet. So, ayun, parang di rin nagkakalaylay yung mga tribo natin, no. So, ayun, no. Ayun, so, tama rin naman 'no, sa pagbabasa ay mas matutunan natin 'no, malalaman natin kung ano yung mga karapatan natin bilang mga kabataan. Lalo-lalo na sa ating komunidad na minsan 'no, tayo mismo yung parang napag-iiwanan, tawag nito, most neglected kumbaga 'no, napag-iwanan ng ng panahon kasi nga yun nga 'di ba 'no. And of course, let me share this information 'no. So, according mismo sa World Bank, taong 2022 pa 'to ha, at least 90% of Filipino children aged 10 struggle to read or understand simple text, according to the World Bank Organization. So, and of course, in 2022 din, according din sa PSA, no, 18.6% of Filipino aged 5 to 24 did not attend school, no? So, it's hard to believe na may mga until now 'no, parang meron pa rin talagang kakulangan pagdating sa edukasyon o sa pagkamit ng quality education sa ating bansa and of course 'no, ilan din dito ay ilan din sa nagiging dahilan 'no, ng pagkakaroon ng lack of education o is yung tinatawag natin na economic hardship o eto sila yung mga of course, mga kapos sa buhay, mga of course, yung parang nahihirapan talaga sa yung mga kumikita ng low minimum wage 'no, na tawag nito na yung kinikita nila everyday hindi sapat para tugunan yung kinikita ng kanilang mga parents ay hindi sapat para sila ay pag-aralin 'no. Kasi nga sabihin na nating libre, sige nga, libre lahat, tuition, but how about the school supplies 'no? Hindi naman kagaya ito sa Makati at Taguig na may pamigay na papel at saka notebook every open classes, hindi lahat may gano'n. And hindi rin gaya sa Kidapawan City na nagbibigay ng ng special education fund ang local and local LGU sa mga kabataan para tawag nito matugunan yung edukasyon na para sa kanila. So, and of course another one is isa rin sa naging epekto nito ay yung poverty o yung kahirapan
na siyang patuloy na nangyayari until ngayon, no? Sige. So, poverty, which is yung kahirapan. Siyempre, kapag hindi ka nakapag-aral, hindi ka marunong magbasa, madali ka lang linlangin ng ibang tao. And aside from that, no, mahirapan ka rin maghanap ng trabaho. So, it causes poverty. No? So, parang ang higpit ata ng binanggit ko, ano, ewan ko ba. Pero of course, nag-research ako ha. According sa World Bank at saka sa PSA, no? So, di tayo, fact check tayo dito, no? So, ayun, no? So, and last question, nasa panghuling parte na tayo. Ano ang mensahe na nais mong iparating sa mga kabataan na hindi pa masyado nabibigyan ng pansin sa pagbabasa? So, ano yung mga message sa mga kabataan, no? Na hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin pagdating sa pagbabasa? Sige, unahin kita, Janelle. Ang mensahe ko po sa mga kabataan na hindi pa nabibigyan ng pansin sa pagbabasa ay, ang pagbabasa po ay isang susi ng maraming pinto ng oportunidad po. Huwag po tayong matakot na subukan yung pagbabasa. Sa simpleng pagbabasa po, anong kwento man yan, nagiging bukas po yung kaisipan natin, yung mga idea at karanasan po. Sa huli naman po, worth it naman po yung gagawin natin, yung magbasa po. Kasi tayo rin naman po yung makikinabang. Alam po natin na kahit anong hirap po, kung magtutulungan po tayo, di man po siguro nakakahiya na manghingi ng tulong na magpaturo po kahit paunti-unti kung kaya naman po. At naniniwala naman po kami lahat na sa mga kabataan diyan na hindi pa ganun kalalim sa pagbabasa, ay hindi pa ganun nabibigyan ng pansin. Kaya po natin yan, magtulungan lang po tayo. Ayun, no, magtulungan. Siyempre, magtulungan in a way na ikaw marunong ka magbasa. Siyempre, magtuturuan mo yung iba na hindi marunong magbasa. Ang iba naman, if hindi naman nakakaintindi kung ano yung binabasa nila, mahalaga na, of course, no, maisa-isa natin sila, no, para nang sa ganun ay matuto silang magbasa, no. So, sige, ikaw naman, Hana, ano naman kayong pwede mong, yung mensahe na gusto mong iparating sa mga bata na hindi pa masyado nabibigyan ng pansin o ito yung mga hindi pa masyado marunong magbasa, hindi masyado nabibigyan ng pansin ang pagbabasa. Take it away, Bay. Ay, Hana, sorry. Ayun nga po, para sa akin naman po, sa mga katulad kong mag-aaral, ay isa ang pagbabasa sa susi sa pagkatuto. At sa mga bata or mga kapareho rin pong kabataan na hindi or marami pa rin, hindi naman matatanggi na marami pa rin at meron pa rin mga kabataan na hindi marunong magbasa. Pero sabi nga po nila, try until you succeed. Sa buhay, ganun rin po. Kailangan mong sumubok kasi kung hindi ka sumubok, hindi mo masasabi na napapagod ka. At sabi po ng mga akong ama, hindi dahilan na hindi mo kaya para hindi ka dumiretso sa daan na tinatahak mo. Kundi ang dapat mong maging dahilan ay kaya ko, kaya kakayanin ko. Ganun rin po sa pagbabasa. Kahit tingin mo sa sarili mong hindi mo kaya mo. Kasi kung nakaya ko, kaya mo rin. Yun lang po, Kuya Akim, ang masasabi ko sa mga kapareho ko ring kabataan. Ayun, maraming salamat, Hana, na kung kaya mo, kaya ko rin, of course, no? And of course, no, kahit naman sa konti-konti, at least may natututo ka. Importante, gusto mong matuto, you're passionate to learn, you're passionate to be grow. So that is why, keep up your good work, no? Especially sa pagbabasa, no? And kasi nga, di ba, no, mm, sige, ayokong i-spoil. Next week na lang, baka ma-invite ko siya dito. Sikapin kong ma-invite siya dito next week, no? Kasi mahalaga kasi ma-experience natin, no? Maging kumbaga meron ding tawag nito, parang mga testimony, no, yung mga nag-internship, no, yung mga may internship student at yung nila, yung mga struggle when it comes sa pagbabasa. Kasi yun yung isa sa mga feedbacks nila sa akin, tungkol sa pagbabasa. And that is why, no, I will encourage all future educators, no, to be more passionate, especially in teaching how to read, no, sa ating mga kabataan. Kasi yun talaga yung pinakamahalaga na matutunan nila na sa gayon ay, no, mabawasan na, no, yung porsyento, no. Actually, 2022 pa yun,
pero sana bumaba na, no? And of course, no, we are looking forward, no, sa mga kabataan, no, na matutong magbasa, matutunan kung maintindihan kung ano yung binabasa nila sapagkat, no, ito ang magdadala sa atin at magiging susi natin sa tagumpay na ating hinanais at kinakamtan. Ayun, isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? Isa na naman po napakagandang araw at of course, no, isang napakagandang araw kahit na umuulan, maganda pa rin yung araw, no, na ating tinatamasa ngayon. And of course, no, sa lahat po na nakaranas ng bagyo ngayon, no, sana po maging okay po ang lahat, no? And of course, we are always praying na sana umalis na itong bagyo po na sa ganun ay magtapos ang taon na ito na masaya at of course maligaya, no? And of course din naman, no, sana, no, mag-ingat po tayo palagi, no? Nawa'y manatili lang po sa ating mga tahanan, no? Kasama ang ating pamilya, no? Kasi minsan we always thought that, ano, parang masyadong burden itong si Baguio, but sometimes, no, we just look to the positive side kung saan magkakasama tayo kasama yung pamilya natin and gamitin natin yung opportunity to teach our children or to teach our child na magbasa. No, magandang opportunity yan. No? So, of course, isang mapagpalang araw sa ating lahat at ito na naman ang ating napag-usapan sa Kalambag para po sa paglalahat ng ating napag-usapan sa oras na ito. Ayan po, no, napag-usapan namin kanina kung ano nga ba yung para sa kanila ba ano nga ba yung pambansang buwan ng pagbasa? Ano nga ba ang kahalagahan nito? Ano yung mga paborito nilang mga aklat, mga literature, no? Nabanggit nila. May mga story din sila when it comes pagdating dun sa pagbabasa nila ng libro. At ano yung naging lesson nila sa pagbabasa na yun? And of course, no, with the integration of our technology on how we inspire other children, other child to read, no? And of course, paano tayo makakapag-input ng mga ng mga programs or any kind of projects na pwede natin ma-contribute sa ating mga kabataan na kumbaga, may kailangan pa rin na pag-grow sa pagbasa. And lastly, no, ano yung naging mensahe namin, no, na napakaganda mga mensaheng ito. And nagbigay rin sila ng mga tips nila, no, kung kung gaano kaganda ang pagbabasa, no. Ayan, no, magandang araw sa ating lahat at higit sa lahat po, no, kung gusto niyo po mapanood ulit ang episode na ito, mapapanood niyo po yan sa official Facebook page po ng Kalambag at higit sa lahat, mapapanood din po ito sa mga social media platforms po ng Inet Philippines, no? We have the CISO, we have the Inet Philippines official Facebook page sa Kalambag at sa iba pa pong mga Kalambag, mga partners natin, no, na naka-cross-post po ang episode na ito. And para po magkaroon tayo ng mas malawakang kaalaman, no, tungkol sa lifelong learning, mamayang gabi po, 7 to 8 p.m. po yan, ang Senior City po, ayan, na may panoorin niyo po yan siya, 7 to 8 p.m. din po. And lastly po, para mas magkaroon ng mas progresibong lipunan, nariyan po ang inclination or inclusion na, or inclination now na. Papapanood po yan, every Wednesday din po yan, 3 to 4 p.m. po. And of course, no, mula po sa Kalambag, no, nagpapasalamat kami sa Inet Philippines at sa lahat ng mga board of directors po ng Inet Philippines, no, sa patuloy na pagsuporta po sa Kalambag. At sa mga manonood din natin, no, maraming salamat po dahil sinubaybayan niyo po kami mula una hanggang ngayon po sa episode na ito. At muli po, ako po ang inyong lingkod, ako po ang inyong Kuya Akin, kasama si Janelle. Ayan, kaway-kaway ka dyan, Janelle, no, na dati, parang bulilit pa o nene pa, ngayon parang dalagang-dalaga na. Ayan, ang gaganda nila. Of course, si Hannah, no, na very active, no, talagang humabol talaga siya. Ayan, kaway-kaway po. At ito po ang Kalambag. Of course, nandito rin po si Daisy, no? So, ayan, medyo humina lang po yung ano ni Daisy. Ayan, Daisy, kaway-kaway ka, Daisy. Ayan, parang isagat talaga kasi nga umuulan. Just like dito sa amin, umuulan din. So, ayan. Ayan, muli po, ito ang Kalambag. See you next week and God bless us all.